po kay Kuya Rico at syempre sa minamahal po natin at ginagalang na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde at kanya pong butihing may bahay, Sister Belen, at syempre din po sa ating pong Assistant Servant Leader, my beloved Congressman Brother Michael, gayon din po kay Kong Rene, kay Dr. Franklin at kay Ma'am Sherry. Praise the Lord. Ako po si Sister Girly Balisbis, ang may bahay po ni Brother Boyet Balisbis. Praise the Lord. Alam niyo po, hindi ko po alam yung... Mas nakaka-nervous po pala yung ganito. Kasi ngayon ko lang po naranasan na yung buong katawan ko pinagpapawisan, pati pa ako nanlalagkit po. Pero salamat sa Panginoon. Umpisahan ko po ang aking patotoo, kahit po bawalan ako ni Brother Edgar, na nung ako po ay bata pa, ay pinanganak po ako na 7 months old lang po. Kaya tawag po nila sa akin ay premature baby po. At ang tukso po sa akin ng mga kalaro ko noon ay blue baby. Ako po raw ay mayroong sakit sa puso nung ako po ay baby pa. So ang nanay at tatay ko po at ang aking lola ay araw-araw na dinadala po ako sa health center. Siguro po mga ilang taong po yun. At ang akin daw pong puso ay may butas. At hindi po nila alam ang kasiguraduhan kung gagaling ako or maghihilom yun. But dito po nakikita ko na tayo po pala ay inihahanda ng Panginoon sa kung ano po iyon na darating tayo katulad ng panahong ito na hindi ko po aakalaing mabubuhay pa ako ng hanggang 54 years old po. Kasi isa pa ay nagsimula po ako sa El Shaddai Gospel Music Ministry noong 1991. At magpahanggang ngayon po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yun pong pag-iingat niya po sa atin. Di man po natin alam pa nung mga panahon na yun ay talagang kung ngayon ko titingnan, sabi ko hindi ko pa siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero nando na. Nando na yung pagmamahal. Nando na yung pag-iingat ng Panginoon sa akin. Dahil bago po ako mapunta sa gawaing ito, si Sister Girly po ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Kami po ay 8 pong magkakapatid. At bilang panganay, nasa akin po ang responsibilidad para alagaan sila habang ang aking mga magulang ay naghahanap buhay. Ang aking ibang kapatid ay nag-aaral. Pero hindi po ako nagdaramdam. Sinikap ko rin po na mag-enroll, pero hanggang enroll lang. Hindi naman ako nakatuntong sa pagpasok sa eskwelahan. Pero salamat sa Panginoon, kahit na ang pangarap ko nun, maging sundalo ako, pangarap ko maging journalist, pangarap ko din na maging lawyer. Pero hindi po yun natupad sa buhay ko. Pero narito po ako kung saan nakahayo po ako sa katulad ng Hong Kong, nakapunta po ako doon ng mahigit 10 beses na hindi po ako namasahe. Nakapunta po ako ng Singapore ng mga 4 na beses at nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nung panahon na hindi ko pa siya kilala, ako po ay nagkukulong lamang sa loob ng bahay namin. Ginagawa ko lahat ng gawaing bahay para po makalimutan ko lang yung mga insecurities ko. Nagsisimba po ako, pero simba lang. Sumusunod lang ako sa aking nanay at tatay. Pero malaking pakinabang din po pala sa atin. Dahil bakit po? Dahil nakita ko po na hindi man ako nakatapos ng pag-aaral, pero nakita ko na ang Diyos ang siyang nagpapadala. Ang Diyos ang siyang nag-uutos sa akin, kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob. Lalo na po sa paglilingkod. Ang buhay may asawa po, lalo na kapag ang asawa mo ay lingkod ng Panginoon, mararanasan mo lahat ng sakit ng kalooban, lahat ng hirap, physically, mentally. Bakit po? Kasi madalas nasa mission ng asawa mo. Ikaw lang mag-isa sa tahanan mo. Manganganak ka,
pagkapanganak mo, aalis na yung asawa mo. Babalik yung asawa mo, lumalakad na yung anak mo. Ganun po. Pero, napakabuti ng Diyos. Dahil napagtagumpayan, dahil nakaraos po ako sa mga bagay na hindi ko maisip kung paano ko magagawang mag-isa. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig sa Diyos, ay talagang nakita ko po. Sa panahon po ito, ang aking pong panganay ay 27 years old na po at nakagraduate na po. Ang aking pong ikalawang anak ay 4th year college na po. At ang aking pong pangatlong anak ay 1st year college na. Salamat sa Panginoon at binigyan po ako ng asawa na talaga pong doon ko kinukuha yung lakas ng loob ko. Doon ko kinukuha yung, kumbaga, inspirasyon ko. At sabi nga niya sa akin, magtiwala ako sa Panginoon kung wala akong tiwala sa Kanya. Pero hindi naman mangyayari yon dahil syempre, ibinigay siya ng Panginoon sa akin. At yung paglilingkod namin, nakikita ko na ang Diyos ang nasa sentro ng aming kalagitnaan. May mga problema, may mga dumarating, pero hindi po tayo nagpapadaig, hindi tayo nagpapatalo. Bakit? Kasi kasama natin ang ating Panginoon. If God is with us, who can be against us? To God be all the glory. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat, Sister Girlie. At Assistant Servant Leader. And syempre po kay Brother Rico, ang aking pong kamag-anak. Ako po, si Sister Werlyn Dorado, isa po sa member ng ESGMM. December 3, 1989, nang una ko pong makilala ang Panginoon dito po sa ministry na ito. Ako po ay 16 years old pa lang noon. Never been kissed and never been touched. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Nakaka-nervous po pala dito pag andirito ka. Pero salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng privilege na makapagpatotoo po. Ang sabi po noon nila, inutusan lang daw po ako ng nanay ko na bumili sa tindahan. Hindi na po ako bumalik kasi na-in love na po ako sa gawain ng Panginoon. Maihahalin tulad ko po ang aking pong patotoo kasi nga po 16 years old lang po ako nung napunta dito. Maihahalin tulad ko po ng sarili ko na in love. Kasi nung tinawag po ako ng Panginoon dito, napakabata ko po. At pag na-inlove ka po pala, kahit anong harang, anong gawing, ang tawag dito, yung hadlangan, hindi ka po talaga mapipigilan. Kasi unang-una pong pumipigil sa akin sa gawain na ito, ang aking pong mga magulang. Naranasan ko po na hindi po ako binibigyan ng allowance. Bakit po? Kasi po yung allowance po na ibinibigay sa akin, ginagamit ko pang outreach. Naranasan ko po na matulog sa terrace ng bahay namin dahil hindi po ako pinapapasok ng tatay ko dahil gabi na ako umuwi. Naranasan ko rin po na hindi pa kainin. Hindi po ako tinitira ng pagkain dahil gabi na ako umuwi galing outreach. Pero yung mga bagay pong yun ay hindi po naging hadlang or hindi po nakapagpapigil para po maglingkod po ako sa Panginoon that time. Bagkus, lahat po ng pahirap na yun ay ginawa ko pong challenge sa buhay ko upang makita po nila kung gaano po kabuti ang Diyos sa akin pong buhay. Amen. Praise God. Alam niyo po, dahil hindi po ako nagpatinag sa lahat ng mga pangyayaring yon, dumating po ang isang araw, dininig po ng Panginoon ang aking pong panalangin. Ano po yon? Ang maakay ko po, ang tatay at nanay ko, maging ang aking pong mga kapatid sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Glory to God! Ang susunod ko pong ipapatotoo ay nung pong mamamatay na po yung aking tatay. Ako po ay nandito sa gawain, MC. Ang sabi po ng tatay ko habang naghiingalo po siya sa bahay namin, pauwiin ako. Dahil gusto po ako makasama ng tatay ko sa huling buhay niya.
Pero ang sabi po ng nanay ko, hindi yun makakauwi kasi MC sa gawain. At pagkatapos po ng gawain na yun, na-assign po kami doon po sa fun run sa PICC, lahat po ng El Shaddai Gospel Choir. Yun po yung tinatawag na fun run 10-10-10. Kasi po October 10, 2010. So, hindi pa rin po ako nakauwi para makasama po yung tatay ko. At hindi ko rin naman po kasi alam na gano'n na po yung sitwasyon ng tatay ko. Pero gano'n pa man po, nung nagkita na po kami nung umaga ng tatay ko, parang hinihintay lang po talaga ako ng tatay ko. At sabi ko po, tayo nandirito na po ako, na parang ayaw po niyang umalis. Dahil siyempre, sinisecure ng magulang ang kalagayan ng kanyang anak. Tama po ba? Pero nang sinabi ko po sa kanya na, Tay, okay na po ako. Kasi hindi naman po ako pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Doon ko po nakita na huminga po ng malalim yung aking tatay. At yun na po yung last na breath na kanya pong, na akin pong na-experience sa kanya. Salamat po sa Panginoon. At sumunod po yung aking pong nanay naman. Na ganun din po yung sitwasyon, parang sa tatay ko. Inintay lang po niya kaming magkakapatid na makasama niya at that very moment. At yun na nga po, siya po ay nalagutan na rin ng hininga. Alam niyo po, napakaganda po nung lyrics ng awitin na inawit ko po kanina. Kung meron man pong nagmamahal sa atin, bukod sa ating Panginoon, ng unconditional love, yun po ang ating pong mga magulang. Amen po. At hindi po sila titigil hanggat hindi nila alam o hindi nila nakikita na okay na po ang kanila pong mga anak. Nagpapasalamat po ako sa aking pong mga magulang sa pagtuturo po nila sa amin, magkakapatid ng values na hanggang ngayon po ay amin pong tinitreasure. At alam ko po, wherever they are, alam ko po na masaya po sila. Bakit po? Kasi po, yung iniwanan po nila na magandang pamumuhay, yung may takot sa Diyos, ay siya po namin ginagamit ngayon para po sa pagtataguyod ng aming po mga pamilya. So nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. To God be the glory. Thank you, Lord. Amen. Malakas na palakpak sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Sister Werlene. At SGM Gospel Music Ministry. Yan, naiiyak po ako kasi kung kinakabahan sila, kinakabahan din po ako. Kasi iba po pala pag nag-share ka kapag nasa radio ka lang kesa yung nasa harap mo ng mga tao. Pero anyway po, nagpapasalamat po ako kay Yahweh El Shaddai. Umpisahan ko, that was 1986 nang tawagin ng Panginoon na aking nanay. Ako nga po pala si Sister Rica Domanico. At nagpasimula po nang ako'y tawagin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng aking ina. At ng aking mahal na ina. Sapagkat that was 1986 nang nasumpungan ng nanay ko ang gawain ni Yahweh El Shaddai. That time po ay yung mother ko ay sobrang dami niyang problema. Sapagkat yung aking tatay na idol ko ay sumakabilang bahay po. Ako po ang pinakapanganay sa magkakapatid. At syempre po, bilang panganay, syempre iniisip mo kung ano yung mangyayari sa inyo. At 5 po kaming magkakapatid. At yung aking mga kapatid ay maliliit pa that time. Ang aking kapatid ay 3 years old pa lang, tas ako po ay 5 years old. Sobrang idol ko po yung tatay ko. Kasi yung tatay ko po ay isang pulis. At nung bata ako, gusto ko pong maging alagad ng batas. Pero nang huli na, hindi na po. Kasi masakit po yun sa magulang ko, sa nanay ko. Pero nakita ko yung nanay ko na tinaguyod kami mag-isa ng nanay ko. At yung nanay ko po ay nagtinda ng mga kung ano-ano, mga mangga, ganyan po, para lang po mapakain kami ng nanay ko. At kami po mga bata, kami magkakapatid ay natuto din po kaming tumayo sa sarili namin, magtinda ng mga
habang pumapasok sa school. At to cut the story short, yung nanay ko po ginamit ng Panginoon na instrumento para mapunta ako sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Sapagkat nung time na sinasama kami ng mother ko, that was 1986, dito po sa lumang radio station, sa may, saan po ba yung dito? Kalimutan ko. Sa lumang radio station po dito ginaganap yung gawain. Di ko po maintindihan ng bata kung bakit bumabaha, nandun yung mga tao, may maraming putik, nandun yung mga tao. Pero ako po, sunod lang ng sunod sa nanay ko kung anong sabihin niya sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa Lord habang lumalaki po ako. Dinisar ko na pong mag-aral at nakapag-aral naman po ako. Nakapag-aral po ako ng office administration po. Naging secretary po ako ng abogado. At nagtrabaho din po ako sa mga ilang kumpanya ng mga real yarn and mga stop toys sa Mandaluyong that time. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nag-aaral ako tapos po nagtatrabaho ako. Ganon din po yung mga kapatid ko. At nung time na tatawagin na ako ng Panginoon para maging lingkod niya sa gawain ni Yahweh El Shaddai, dumating pa yung time na nagkasakit po ako. Bakit po? Kasi po, habang nag-uopisina po ako, ay nagtatrabaho po, rumarakit po ako, sideline, bilang soloist band, soloist ng isang band, group ng mga tito ko. Yung mga tiyuhin ko po sa side ng tatay ko ay tumutugtog po sila lahat at nakanta. So doon po ako sumasama. Nung time po na pumunta sila sa bahay namin para po asikasuhin yung papeles po para makapunta po kami sa Japan, hindi po kami natuloy. Kasi nilagnat po ako bigla, tapos nawalan po ako ng boses. Pangarap ko pong makapunta ng ibang bansa kasi kulang po yung sweldo ko. Kulang po yung sweldo ko para makatulong ako sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Yahweh dahil siguro ito na po yung niloob ng Panginoon na ako'y mapunta sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Hindi naman ginusto ng Panginoon na magkasakit ako. Nagkaroon po ako, my dear brothers and sisters, ng leukemia po. At alam po naman natin ang sakit na leukemia ay cancerous. At nung time na yon, payat na payat po ako. Tapos puro itim po yung mga braso ko, mga hita. Tapos yung buhok ko po, lagas na. Pero yung nanay ko, hindi po natigil sa pag-attend ng gawain ni Yahweh El Shaddai sa lugar ng PICC. At sabi niya, Lord, pagalingin mo lang yung anak ko. Ibibigay ko siya sa'yo para maglingkod. Kasi po nung una, umatin po kami ng gawain. Sabi niya, gusto mo mag-gospel choir, gamitin mo yung talent mo. Sabi ko, ayoko. Kasi gusto ko pong maging singer sa ibang bansa. Gusto kong makarating doon at kumanta para makatulong sa nanay ko. Pero hindi yun yung niloob ng Panginoon. Dahil dinala niya ako sa gawain ni Yahweh El Shaddai. At ako po ang gawain na ito, ang bunga ng pagpapagaling ng Panginoon sa aking karamdaman. Sapagkat, nung time na pinasok ako sa ospital, wala pong kapera-pera yung nanay ko. Tapos yung tatay ko, wala po siya. Hindi niya ako, one time hinatid niya po ako sa ospital, pero umalis din. Nanay ko lang ang kasama ko. Tapos po nung time na yon, umatay ng gawain yung nanay ko sa PACC at naghanap siya ng preacher. Pero before that, nung ipapasok po nila ako sa ospital, dito na malapit po sa Rizal Football, ay Bible ang dala ng mother ko. Yung po yung dala ng nanay ko, Bible. At sabi niya, Lord, ito lang yung dala ko, wala akong pera. Pero nung time na i-admit na ako ng nanay ko sa emergency, o ipapasok na ako sa ospital, sabi po ng nanay ko, Lord, tulungan mo ako. Alam niyo po, may ginamit ang Panginoon na instrumento. May babaeng lumapit sa nanay ko na nakaputi.
Pagkatapos, kinausap niya po yung doon, yung sa registration nila, para makapasok po ako sa ospital. At na-confine nga po ako sa ospital. At nang ma-confine po ako sa ospital, hindi na po namin nakita yung babae. At during that time, sa proseso na itinagal ko po sa ospital, humingi ng tulong ang nanay ko dun sa preacher nung umattend siya ng gawain. Yun ay yung ating kapatid, our late Brother Dante Armenta. Nung time na yon, ayaw sumama ni Brother Dante sa nanay ko para pumunta sa ospital kasi malayo pa daw po yung uuwian niya sa kanilang bahay sa Batangas. Pero nung nagtotok ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike, salamat po sapagkat ikaw po ay ginamit ng Panginoon na instrumento upang ako po ay magkaroon ng kagalingan. At nung ginamit po ng Panginoon si Brother Dante, pinray over niya po ako sa ospital. Nung pray over niya ako sa ospital, naranasan ko yung parang may tinutusok ako mula ulo hanggang talampakan. At kinabukasan, dahil hindi ako nakakabangon, nakakakain, nakakainom, kinabukasan, nakainom ako, nakabangon, nakaupo, nakakain, at nagulat ang doktor sa akin. Kaya hanggang ngayon, ang himala ng Panginoon ay patuloy na ipinagkakaloob sa akin. In Christ alone, I will place always my trust in Him. I will depend on Him. To God be the glory. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Rica. Ang pangatlong ay po is ng saxophone, clarinet at flute. So, ang ibabahagi ko pong patotoo ngayon ay ang naging relasyon ko sa aking ama. So, ang aking ama po ay isang OFW. Pinanganak po ako ng March 1987. Tapos, June 1987 ay nag-ibang bansa na po ang aking ama. Kasagsagan po noon nung pagre-recruit ng mga recruiter sa Saudi. So, ang daming mga Pilipino na nagtungo sa Saudi. So, isa po yung daddy ko ng ibang bansa. So, lumaki po ako na halos hindi ko kilala yung aking ama. Every 2 years, umuwi siya ng 1 month lang, tapos alis na ulit. So, sobrang liit nung panahon na magkasama kami, halos hindi ko talaga siya kilala hanggang sa lumaki, nagkaisip. So lumaki ako na malayo yung loob ko sa aking ama. Hindi ganun kaganda yung aming relasyon. Tapos 2016 po, January 2016, binawian na po ng buhay yung aking nanay, mama ko. And then early 2017, January to February, bumalik na po sa probinsya yung aking daddy, sa probinsya nila sa Negros. So, sa akin, okay lang kasi sanay naman ako na wala siya. So, wala lang din yun sa akin. And then, mga third quarter ng 2017, August, to be exact, naakay po ako dito sa gawain. Naakay po ako ng isa pang miyembro ng ating gospel band. So, 2017 din po yun. Nung tumugod po ako sa panawagan ng Panginoon na maglingkod dito sa gawain ni El Shaddai. Dito po, madaming realizations na ipinakita sa akin ng Lord, na yung palang ikalimang utos ay yung tanging utos na may kalakip na pangako. Yung igalang mo ang iyong ama't ina. So, and then, as time goes by, ang daming mga teachings, mga learnings na palaging tungkol doon sa paggalang sa mga magulang. Kahit si Brother Mike, yun din yung lagi niyang ini-instill sa isip ng mga members bilang ama nating lahat dito sa gawain na to. So, meron pang isang pare, naalala ko, hindi ko lang kung tama yung pagkakaalala ko sa pangalan niya, si Father Roman. Sabi niya, kahit ano pa yung ginawa ng magulang mo, kahit kinoconsider mo siya na hindi mabuting magulang,
wag na wag mong kakalimutan na igalang. Yun. Tapos, as time goes by, yun lang yung panalangin lagi na sana hipuin ng Panginoon yung aking puso para mag-reach out sa daddy ko. Yun. And unti-unti, naging maayos yung aming relasyon dahil sa mga pangaral dito sa ating gawain. And naging okay kami ng daddy ko. Bumibisita kami doon sa province. Madalas, pag may mga event dito, 2019 ay kinasal po ako. So, pinapunta namin sila dito. And then, 2021, nagkaroon ako na ng sarili kong anak. So, sabi ko, baka mas maiintindihan ko na kung bakit ganon yung mga desisyon niya nung dati. Pero, hindi pa rin. Lalo lang lumalim yung mga tanong nung na-experience ko na maging isang ama. So, lalong mas matindi yung panalangin na, Lord, ipuin mo naman yung puso ko. Bakit ganito? O okay na sana kami. Bakit bumalik yung dati na ano? So, dahil dun sa kanta na yun na Change My Heart, O God. Sa kalagitnaan nun, taong 2020, pansamantala po ako nagpaalam sa gawain. Nagpunta po ako sa Malaysia. March 13, nung umalis po kami. Unfortunately, March 15, lockdown na. So, nakakulong lang kami doon sa Malaysia, nasa kwarto. Tapos yung mga balitang napapanood namin dito sa Pilipinas, puro negative. So, tapos, syempre, nasa ibang bansa ka, hindi mo alam kung paano yung gagawin mo sa pamilya mo. So, ang pinangawangan lang din namin ay ang Panginoon. Lahat kami na nandoon, magkakasama kami. Yun din ang panalangin namin. Lord, tulungan nyo naman kami na naging payapa yung isipan namin at meron kaming kapanatagan ng puso. So yun, nakauwi kami ng maayos at nakabalik po ako sa gawain. So yun, laging panalangin, baguhin ng puso. Habang naka-lockdown kami, meron akong napanood na isang documentary. Si Morgan Freeman yung host. Ang title ng documentary is The Story of God. So tinatanong nila yung iba't ibang kultura, iba't ibang paniniwala, kung ano ba ang tunay na himala. So madami silang sagot. Pero ang conclusion nila, a miracle is the ability to change someone's heart. Kasi hindi daw yun kayang gawin ng tao. Panginoon lang daw ang kayang gumawa nun. So, ang tunay na himala ay ang kakayahan na baguhin ng puso ng isang tao. So, kahit ano yung pinagdadaanan natin, kung malakas ang ating pananampalataya, makikita natin siya as kasagutan sa ating mga panalangin. So, sigurado, marami sa atin ang may mga pinagdadaanan. Kung maraming problema, maraming pinapasan, dinadala, balikan natin yung mga dati nating panalangin. Baka humingi tayo ng panalangin ng wisdom or talino. Hindi naman yun bibigay ni Lord eh. Bibigyan niya tayo ng sitwasyon, ng mga problema na kakailanganin natin mag-isip para malampasan natin yung problema. And in that way, magkakaroon tayo ng wisdom, magkakaroon tayo ng talino. And mako-consider natin yon na answered prayer. So, ang panalangin natin is, Lord, hipuin mo naman ang aming mga puso na makita namin ang mga bagay-bagay sa paningin na naaayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. So, yung mga may pinagdadaanan ngayon, may mga problema, may mga pasanin, swerte natin. Lahat tayo meron yan. Swerte natin. Kasi nasa kalagitnaan tayo ngayon ng pagbibigay sa atin ng answered prayer ng Panginoon. Pag nalampasan natin itong mga problema na to,
malaking pasasalamat ang maibibigay natin sa Panginoon. So ngayon, yun ang prayer natin, makita natin, hawakan ng Panginoon ating puso para makita natin ang kanyang kalooban sa mga pinagdadaanan natin. Yan. Yan lang po, salamat at isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Brother Jesse. Ang pang-apat na ay dito po sa atin, to the will of God. Amen. Only one will must prevail in our lives. Amen. Amen. Yes, In order Lord. for us to live in holiness, Yes, magiging madali iyon sa atin. Ano po? Only the will of God. No will but the will of God in my life. Ulitin niyo po. No will but the will of God in my life. No will but the will of God in my life. No will but the will of God in my life. No will but the will of God in my life. God bless you po at mamuhay tayo sa kabanalan. O Lord, ang iyong plano sa aming buhay. Naka-online din po sa amin. In Jesus' name. Thank you, Lord. Praise the Lord. Isang matagumpay na naman po na gawain ng Panginoon sa araw pong ito, Martes. Ang pizza is 11 of December. So, salamat po sa Diyos. Thank you, Lord, sa lahat ng mga binahagi po ninyong mensahe na nagbibigay sa amin ng joy, kapayapaan sa aming puso, pag-asa, at sa mga testimony, Lord God. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord. Thank you po. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Pagpalain po kayo. Lahat ng mga nakikinig. At sa lahat po na sumubaybay sa ating YouTube channel, Inspiring Channel, for the glory of God. Kaya, yes po. Pinipili ko po ang mga testimony kasi alam niyo po, ang mga buhay na patotoo, dito ako unang inakay ng ating Panginoon. Ang kabuuan naman na gawain ay nakashare naman po sa lahat ng groups at nasa YouTube at nasa aking wall din. Salamat po. Maraming salamat. God bless us all.